Si Arnold ang ikapitong prinsipe ng imperyo ng Adriasia, ngunit mas gusto niyang mamuhay bilang isang adventurer sa probinsya dahil ayaw niya sa buhay ng pagiging prinsipe. Isang araw ay bigla siyang ipinatawag pabalik ng butler ng kanilang pamilya na si Sebas. Ipinaalam nito na namatay na si General Dominic at agad itong ikinabahala ni Arnold kaya tinanong niya si Sebas kung sa tingin nito ay isa itong pagpaslang. Ipinaliwanag ni Sebas na hindi pa siya sigurado dahil kakaunti pa lamang ang impormasyon, pero naniniwala siyang may taong nasa likod nito dahil tila wala namang seryosong pagsisikap na hanapin ang salarin at dahil dito, nagpasya si Arnold na bumalik sa kabisera upang siya mismo ang mag-imbestiga. Pero bago iyon, kailangan muna niyang tapusin ang kasalukuyan niyang misyon at isinuot niya ang kanyang kasuotan bilang adventurer at nagtungo upang patayin ang Minotaur na matagal na niyang hinahabol. Karaniwan ay gusto niyang mas tumatagal ang laban para mas masaya pero dahil nagmamadali siya, nagpasya siyang tapusin agad ito at gumamit siya ng anti-gravity spell kaya lumutang nang hindi makontrol ang Minotaur. Habang nasa ere ang halimaw ay sabay niyang pinakawalan ang tatlong magic spell na agad nitong ikinamatay. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo si Arnold sa guild upang iulat na natapos na niya ang misyon, bilang patunay ay dinala niya ang sungay ng Minotaur at namangha ang lahat ng nasa guild dahil nagawa niyang mapatay ang isang Minotaur ng mag-isa. Ngunit hindi naman nagulat ang receptionist dahil normal na iyon para sa isa sa 5 SS rank adventurer ng imperyo. Pagkatapos nito ay naglagay si Arnold ng ilang gintong barya sa counter at sinabing ililibre niya ng inumin ang lahat ng naroon kasama ang receptionist. Kapalit nito ay nais niyang siya ang unahin sa susunod na magkaroon ng high difficulty quest. Masaya namang pumayag ang lahat at pagkatapos asikasuhin ang lahat sa guild, nagtungo si Arnold sa isang madilim na eskinita. Hinubad niya ang kanyang disguise bilang adventurer at nagbukas ng portal upang makabalik sa kabisera at harapin ang nangyayaring kaguluhan. Pagdating niya roon ay agad niyang kinausap ang kanyang nakababatang kapatid na si Leonard, ang ikawalong prinsipe upang malaman ang buong sitwasyon. Tinanong niya kung totoo bang patay na si Dominic at kinumpirma ito ni Leonard. Nakonsensya si Leonard dahil naniniwala siyang namatay lamang si Dominic dahil kakampi niya ito. Tinanong ni Arnold kung may hinala ba siya kung sino ang may kagagawan nito ngunit sinabi ni Leonard na wala siyang ideya. Dahil dito ay tinanong siya ni Arnold kung ano ang balak niyang gawin, sumagot si Leonard na mas gusto niyang iwasan ang labanan sa loob ng kanilang pamilya at iyon mismo ang inaasahan ni Arnold na maririnig. Ipinaliwanag ni Arnold na kung hindi sasali si Leonard sa labanan para sa trono tulad ng iba nilang mga kapatid, isa-isa silang magiging target hanggang sa tuluyang mabura ang kanilang grupo at kasama rito si Arnold at maging ang kanilang ina. Naunawaan ni Leonard ang sinabi ni Arnold at humingi siya ng tawad dahil matagal siyang nagdalawang isip at tuluyan nang nagpas siyang sumali sa laban para sa trono. Masaya si Arnold sa naging desisyon ng kapatid at nangakong tutulungan niya ito sa bawat hakbang. Ang una nilang gagawin ay bumuo ng isang malakas na hukbo upang walang sino mang makapagbanta sa buhay ni Leonard. Sinabi rin ni Arnold na lalabas siya upang maghanap ng mga kakampi ngunit pinayuhan niya si Leonard na huwag umasa ng husto dahil halos lahat ng makapangyarihang maharlika ay nakapanig na sa ibang kampo. Sinabi ni Leonard na naiintindihan niya iyon at nagpasalamat siya kay Arnold sa lahat ng tulong nito at sa totoo lang, naniniwala si Leonard na mas karapat-dapat si Arnold na maging susunod na emperador dahil mas mahusay ito kaysa sa kanya. Ngunit agad iyong tinanggihan ni Arnold at ang gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik at balang araw ay mag-asawa. Alam niyang hindi mangyayari iyon kung siya ang magiging emperador kaya kailangan si Leonard ang maupo sa trono. Kalaunan ay muling nakipag-usap si Arnold kay Sebas. Tinanong siya nito kung bakit hindi niya sinabi kay Leonard na isa pala siyang SS rank adventurer at ipinaliwanag ni Arnold na hindi niya maaaring gawin iyon dahil ipinagbabawal sa mga miyembro ng maharlikang pamilya ang paggamit ng sinaunang mahika. Ang lahat ng ginagamit niyang kakayahan bilang adventurer ay nakabase sa ancient magic. Kung mabubunyag ang kanyang lihim ay magiging problema lamang ito para sa kampo ni Leonard at gayunpaman. Ipinapaalala ni Sebas na ang pagkatao ni Arnold bilang adventurer ay kinikilala bilang isa sa pinakamalalakas sa buong bansa. Sigurado siyang malaking tulong iyon kay Leonard at bawal man o hindi ay alam iyon ni Arnold subalit nais niya itong itago bilang huling alas. Bukod pa roon ay mas gusto niyang isipin ng lahat na isa lamang siyang walang silbing prinsipe dahil mas madaling talunin ang kalaban na minamaliit siya. Pagkatapos nito, tinanong niya si Sebas kung mayroon pa bang maharlikang pamilya na hindi pa pumapanig sa alinmang kampo at sinabi ni Sebas na iisa na lamang ang natitira,
ang pamilya Kleiner at nagulat si Arnold dahil isa sa malalaking angkan ang pamilya Kleiner. Kaya naisip niyang siguradong may dahilan kung bakit hindi pa sila pumipili ng panig. Tinanong niya si Sebas kung may nalalaman ito tungkol sa sitwasyon at ipinaliwanag ni Sebas na kasalukuyang sinasalakay ng mga magical beast ang kanilang teritoryo, dahil abala sila sa paglutas ng problemang iyon at wala pa silang oras na makikisali sa labanan para sa trono. Naisip ni Arnold na magandang ideya kung pupunta siya roon bilang adventurer at tutulungan silang malutas ang problema. Pagkatapos ay sasabihin niyang si Leonard ang nagpadala sa kanya upang magkaroon ng utang na loob ang pamilya Kleiner sa kapatid niya. Ngunit binalaan siya ni Sebas na maaaring maging maingat si Duke Kleiner kay Leonard kung malalaman nilang kaya nitong magpadala ng isang SS rank adventurer, kaso para kay Arnold ay mas maganda pa nga kung ganoon ang mangyayari. Kapag naniwala ang lahat na may suporta ang kampo ni Leonard mula sa isang SS rank adventurer, magdadalawang isip ang kanilang mga kalaban bago kumilos at ang kailangan lang niyang siguraduhin ay walang makakaugnay sa kanya at sa adventurer na si Silver. Pagkatapos nito, muli niyang isinuot ang kanyang kasuotan bilang adventurer at naghanda ng bumisita sa mansyon ni Duke Kleiner at bago siya umalis, binalaan siya ni Sebas na mag-ingat dahil ang anak na babae ng Duke ng Kleiner ay isa sa mga tumanggap noon ng Blue Gull mula sa kanyang ama. Bukod pa rito ay napakaganda rin nito, kaya pinayuhan niya si Arnold na huwag magpadala sa alindog nito kahit ano pa ang mangyari at doon ay ngumiti si Arnold at sinabing hindi na niya kailangan ang ganoong paalala, pagkatapos nito ay gumamit siya ng teleport papunta sa mansyon ng Duke. Ngunit pagdating niya sa harapang gate ay hinarang siya ng gwardya, tinanong siya nito kung sino siya at ipinakilala ni Arnold ang sarili bilang SS rank adventurer na si Silver. Kaso hindi siya pinaniwalaan ng gwardya dahil kung talagang may dumating na ganoong kataas na ranggong adventurer, dapat ay ipinaalam na iyon ng guild ng mas maaga. Sinabi ni Silver na naroon siya sa utos ni Prinsipe Leonard, pagkatapos ay ipapasok na sana niya ang kamay sa kanyang jacket upang ilabas ang guild card bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan, kaso mayabang siyang pinigilan ng gwardya at sinabihan na umalis na lamang. Saglit na nag-isip si Silver kung paano niya malalampasan ang matigas na gwardya, iginiit niyang ang hindi pagpapapasok sa kanya ay isang malaking pambabastos na hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Prinsipe Leonard. Sa sandaling iyon, napansin niya ang anak na babae ng Duke na nakatingin sa kanya mula sa bintana at napagtanto niyang totoo ang mga balita tungkol sa kagandahan nito, isang tingin pa lamang ay halos matunaw na siya kahit hindi pa sila nag-uusap. Nagpa siya si Silver na umalis muna at gumamit siya ng teleport upang bumalik sa kastilyo. Nagulat si Sebas nang makita siyang bumalik agad pero ipinaliwanag ni Silver na nagbago na ang kanilang plano. Sa halip na si Silver ang bumisita sa Duke ay si Arnold na ang pupunta, dahil bastos na itinaboy ng gwardya si Silver kahit pumunta ito upang tumulong, mayroon na ngayong sapat na dahilan si Arnold upang pilitin ang Duke na makipagkasundo sa kanila. Inabot ng 5 araw si Arnold bago makarating sa teritoryo ng pamilya Kleiner dahil hindi niya maaaring ipaalam sa iba na kaya niyang gumamit ng teleport at pagdating niya roon, agad siyang nakipagkita sa Duke at masaya itong muling makita si Arnold at sinabing huli nila itong nakita noong 10 taong gulang pa lamang siya, pagkatapos ay tinanong nito kung ano ang sadya niya. Sinabi ni Arnold na naparoon siya upang maningil ng kabayaran. Nagtaka ang Duke at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin kaso malakas na sinabi ni Arnold na huwag na itong magkunwaring walang alam. Ipinaliwanag niya na dahil sa kabaitan ni Prinsipe Leonard, ipinatawag nito ang SS rank adventurer na si Silver upang tulungan ang teritoryo ng Duke laban sa pag-atake ng mga magical beast, subalit sa halip na tanggapin ang tulong ay walang galang na pinalayas ng Duke ang adventurer. Nataranta ang Duke nang marinig ang pangalang Silver dahil kilala niya ito bilang isang sikat na SS rank adventurer, tinanong niya kung totoo bang nagpunta roon ang ganoong kataas na ranggong adventurer dahil wala siyang natanggap na anumang balita. Galit na tinanong ni Arnold kung tinatawag ba siyang sinungaling ng Duke, nakisabay naman si Sebas sa palabas at nagpapanggap na siyang kalmado na tagapamagitan at sinabi niyang posible ring walang alam ang Duke sa nangyari. Kaya mas mabuting bigyan muna ito ng pagkakataong alamin ang buong katotohanan. Pumayag si Arnold kaya agad na umalis ang Duke upang imbestigahan ang nangyari. Pagkalabas pa lamang ng Duke sa silid na pangiti si Arnold dahil eksakto iyon sa plano niyang mangyari at makalipas ang ilang sandali, narinig ni Arnold ang Duke na galit na pinapagalitan ang kanyang anak.
hindi nagtagal ay kinaladkad ng Duke ang anak nito papasok sa silid upang humingi ng tawad kay Arnold. Ipinaliwanag ng Duke na ilang araw na ang nakalipas ay iniwan niya ang kanyang anak na namamahala sa gate bilang bahagi ng pagsasanay nito, nang dumating ang isang lalaking nagsasabing siya si Silver at agad itong pinalayas ng kanyang anak. Ipinaliwanag naman ng anak ng Duke na hindi niya inasahang isang SS rank adventurer ang basta na lamang lilitao kaya inakala niyang isa lamang itong manloloko, subalit sinabi ng Duke na hindi iyon sapat na dahilan upang itataboy ang tao nang hindi man lang muna kinumpirma ang pagkakakilanlan nito. Pagkatapos ay nagsalita si Arnold at tinanong ang Duke kung paano nito itatama ang nangyari. Matapos kasing mabastos si Silver at baka ayaw na nitong tulungan si Leonard at napagtanto ng Duke kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at dahil dito, inialok pa nito ang sariling buhay bilang kabayaran sa nangyari. Ngunit sinabi ni Arnold na wala siyang pakialam sa buhay ng Duke, maging sa buhay ng anak nito at dahil wala naman siyang mapapala sa mga iyon ay bigla namang pumasok sa silid ang anak na babae ng Duke na si Finn at tinanong niya si Arnold kung tatanggapin ba nito ang kanilang paghingi ng tawad kung iaalay niya ang kanyang sarili bilang kapalit. Nagmakaawa ang Duke kay Arnold na huwag gumawa ng anuman kay Finn dahil hindi nito alam ang sinasabi nito, subalit iginiit ni Finn na nakita niya si Silver noong araw na dumating ito, kaso wala siyang ginawa upang pigilan ang nangyari kaya naniniwala siyang may kasalanan din siya tulad ng iba. Parehong nakiusap ang Duke at ang anak nito na huwag idamay si Finn at sila na lamang ang parusahan dahil sila ang tunay na may kasalanan. Ipinaliwanag naman ni Sebas kay Arnold na dahil taos-puso ang kanilang paghingi ng tawad, marahil ay dapat niya silang pagbigyan. Tinanong ni Arnold kung ano ang mangyayari kung tuluyan ng tumanggi si Silver na tulungan sila matapos ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sebas na tapat si Silver kay Leonard kaya hindi nito tatalikuran ang prinsipe dahil lamang sa isang pagkakamali. Dagdag pa niya, sigurado rin siyang handang patawarin ni Leonard ang Duke at ang pamilya nito dahil hindi naman sinasadya ang nangyari. Nagkunwaring nag-isip si Arnold bago sinabi sa Duke na magpadala ito ng tao upang hanapin si Silver at personal na humingi ng tawad. Pagkatapos nito, magkasamang umalis sina Arnold at Finn upang makipagkita kay Silver at upang maging kapanipaniwala ang lahat, gumawa si Arnold ng isang napakagandang magic illusion na gagaya kay Silver habang naroon din siya mismo at dahil dito, hindi man lang naghinala si Finn na si Arnold at si Silver ay iisang tao lamang. Nagpapanggap si Silver na labis siyang nadismaya at sinabi niyang pumunta lamang siya roon dahil hiniling iyon ni Leonard, ngunit sa halip ay walang galang ang naging pagtrato sa kanya. Gayunpaman ipinahayag niyang tungkulin pa rin niyang tuparin ang kahilingan ni Leonard. Kaya kung mapapangako ni Arnold na papanig ang Duke kay Leonard sa labanan para sa trono, handa siyang iligtas ang kanilang teritoryo at ipinaliwanag ni Arnold na wala pa siyang nakukuhang formal na pangako mula sa Duke, subalit sigurado siyang susuportahan nito si Leonard kapag tinulungan sila ni Silver. Kaso iginiit ni Silver na hindi pa siya handang magtiwala sa salita lamang ng Duke dahil maaari pa rin itong magtaksil anumang oras, hanggat hindi ito lumalagda sa isang kasunduang may bisa at wala siyang balak tumulong. Dahil dito, yumukod si Arnold at nakiusap kay Silver na unahin munang iligtas ang teritoryo dahil mas marami pang inosenteng tao ang mamamatay kung maghihintay sila. Nang makita ni Finn na sincere na nakikiusap si Arnold para sa kapakanan ng kanilang teritoryo, lalo siyang humanga rito at naniwalang isa itong mabuting tao na tunay na nagmamalasakit sa iba. Dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Arnold ay pumayag din si Silver na unahin munang lipulin ang mga halimaw, gayunpaman ay sinabi niya kay Finn na inaasahan niyang makumbinsi nito ang kanyang pamilya na suportahan si Leonard dahil kung hindi niya sana tatanggapin ang trabahong ito. Pagkatapos nito ay naghanda ng umalis sina Arnold at Finn at bago sumakay si Arnold sa karwahe kasama si Finn, sinabi ni Sebas na labis siyang humanga sa kakayahan nitong gumawa ng isang magic illusion na kayang gayahin si Silver dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganoong klaseng mahika. Pinuri rin ni Sebas ang naging pag-arte ni Arnold dahil halos naniwala na rin siya na totoo ang buong pangyayari at makalipas ang ilang sandali, dumating si Arnold sa bahagi ng teritoryo na pinakamalala ang pagdami ng mga slime, bagamat hindi gaanong mapanganib ang bawat slime at naging napakadelikado na ang sitwasyon dahil sa sobrang dami ng mga ito. Nauna nang ipinadala roon ang isang grupo ng mga adventurer na binubuo ng 2 A-rank at 4 na B-rank upang tumulong, ngunit kulang ang kanilang lakas upang mapatay ang mother slime na siyang lumilikha ng napakaraming maliliit na slime. Ayaw namang maging bastos ni Silver,
Kaya magalang niyang tinanong kung maaari bang siya na lamang ang humawak sa misyong iyon at nakilala siya ng pinuno ng grupo bilang isang SS rank adventurer, kaya agad itong pumayag dahil alam niyang wala sa kanila ang sapat na lakas upang matapos ang misyon. Nalungkot ang pinuno ng grupo dahil pakiramdam niya ay napakahina nila at wala silang nagawa upang malutas ang problema, subalit sinabi ni Silver na hindi nasasayang ang kanilang pagpunta roon at kung hindi dahil sa kanilang grupo, mas lalo pang kakalat ang mga slime sa buong lugar. Pagkatapos nito ay humarap si Silver sa direksyon ng Mother Slime, itinaas ang kanyang kamay at gumamit ng isang sinaunang spell na sumisira sa lahat ng nasa harapan niya, kabilang na ang Mother Slime. Pagkatapos ng laban, humarap siya sa grupo at sinabi na maaari nilang aangkinin ang tagumpay kung gugustuhin nila dahil wala naman siyang interes sa kasikatan o papuri at matapos iyon, gumamit siya ng teleport at bumalik sa kanyang silid. Pagdating niya roon, hinuhubad niya ang kanyang maskara upang makapagpahinga na rin sa wakas ngunit hindi niya alam na pumunta pala si Finn sa kanyang silid upang hanapin siya, dahil dito ay nakita nito habang hinuhubad niya ang kanyang kasuotan at doon nito nalaman na si Arnold at si Silver ay iisang tao lamang.